Isa na may hit na balita mula kay Pinas News Insider. Yo, pakinggan natin at bigyan ng komento. At yun, sabay-sabay natin pakinggan. Ito nga po lang yung lingkod, Kalbong Bordado. Dos Terrible, Dos Drobos, Sandalo, 8-11. Yeah! Sige, game. Ang balita ngayon, viral ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang pangunahing testigo ni LV Vergara lumangtad na sa Senado at matapang na inilahad ang katotohanan patungkol sa pang-aabuso kay LV Vergara. Kaya Senator Jinggoy Estrada hinatulan ng pagkakulong sa Senado ang amo ni LV Vergara na si Franz Ruiz. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutan. Yun, good job sa Senate. Yun, nagawa na ng action yung pangyayari dun sa bulag ng kasambahay na inabuso ng mga among abusado. Good job. Magandang balita to para sa mga kagaya natin na mahirap sa buhay ngunit umaasa pa rin na magkakaroon ng pantay na batas sa bansang to. Di lang mayaman. Pantay na batas para sa mayaman man o mahirap. Game. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated. Subscribe nyo nga pala siya. Si Pinas News Insider, subscribe nyo siya guys. Para updated kayo sa mga news na latest nangyayari sa Pilipinas. Kapalalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kababayan, sa ikatlong pagdinig ng Committee on Justice and Human Rights sa kasambahay na minaltrato at inabuso na si Ginang LV Vergara ay lalo nang lumilinaw ang katotohanan dahil mga testigo nito matapang na nagsalita at nilantad ang katotohanan sa pang-aabuso at pagmamaltrato kay LV Vergara ng amo nilang si Franz Ruiz. Sa unang sagot ni Dodong patungkol sa katanungan ng senador kung paano niya Okay, may munting commercial. Skip muna natin. Mamaya natin panoorin after nito. Suporta na rin at tulong sa content creator nito. Naka-auto pala siya, naka-auto. Skip muna natin. Mamaya natin panoorin. Nakita na sinaktan si LV Vergara. Sinabi nito na sinuntok sa katawan at mata, sinipa, tinadyakan, at minsan nga ay pinukpok pa ng martilyo sa likod. At ang mas malala, sinubsob ang mukha sa anidoro. Ngunit ang lahat ng paratang ni alias Dodong ay mariin na itinanggi ni Franz Ruiz at nanindigan na kahit kailan ay hindi niya sinaktan si LV Vergara. Kahit na itinuro na ito ni alias Dodong ng harap-harapan at pati ang pangalawang testigo ay nagsalita na rin. Pinasinungalingan ang lahat ng bintang ni Franz Ruiz kay LV Vergara. Hindi di umano ito totoo na pumasok si LV sa kanyang kwarto. Sinabi rin niya na inutusan siya ni Franz Ruiz na magbigay ng salaysay kakasira ni LV Vergara. Kaya Senator Jinggoy hindi na nakapagpigil pa at umusok sa galit dahil sa tila halatang halata na pagsisinungaling ni Franz Ruiz sa pagtatapos ng hearing na pagdesisyonan. Lalong-lalo na ni Senator Jinggoy na ikulong sa Senado si Franz Ruiz. At dahil nga sa balitang ito, Good job. Mga walang iya kayong mga kinawawa nyo. Yung kapwa nyo Pilipino, kinakawawa nyo. Good job sa Senate. marami sa ating mga kababayan ang mas lalong natuwa sa naging desisyon na hatol kay Franz Ruiz. At ayon pa sa kanila, finally, kulong ka ngayon. Yan ang nararapat sa iyo, Franz Ruiz. Ang bilis talaga ng karma. Dapat ikulong din si Pablo para magkasama sila sa kulungan habang buhay nilang pagbab. Tama, magkasama sila dyan eh. Pareho naman sila may atraso dyan eh. Pobreng matanda, may kapansanan pa. Inabuso pa nila. Bayaran ang ginawa nila kay Manang LV. Ito na ang pinakahihintay ng lahat, ang makulong at maparusahan ang mga amo na yan. Salamat sa senador at binigyan niyo po ng hustisya ang ginawa nila kay Manang LV. Para sa mag-asawang Ruiz, tandaan nyo, wala sa una ang pagsisisi, laging nasa huli. Kaya kahit gaano pa kataas ang estado nyo sa buhay,
Dapat matuto kayong rumispeto at matakot sa Diyos. Mabuhay ang mga senador natin na naghanap ng katarungan para kay Nanay LV. God protect you all mga sir. Sa wakas, natundukan na ang pagsisinungaling ng mga amo. Kaya kayong mga amo, huwag kayong mananakit sa kasambahay na nagbibigay aral na ito sa mga amo. Amo at kasambahay, ilagay natin ang lugar natin. May batas naman. Kulang pa ang kaparusahang kulong. Dapat buhay ang kapalit o kunin ang mata ni Franz at ilipat kay Manang LV. Kahit magdusa pa sila sa loob ng kulungan, hindi na nila maibabalik pa ang taon na ginawa nila ang masaklap pa ay binulag pa nila at binugbog na halos buong katawan. Sana Grabe yung ginawa nila dun sa matanda. Grabe. Kita mo sa mukha niya yung trauma ng mga ginawa sa kanya. Grabe. Kung sa kanila kaya gawin yun, no? Ha? Kung sa kanila kaya. Ba? Yo guys, ano masasabi nyo? Ano masasabi nyo sa ginawa ng dalawa? magsilbi itong Mga aral. amo. Diba grabe, diba? Parang hindi sila Pilipino eh, diba? Nakakagigil lang eh. Sarap din ang pagkukutungan ng gamit martilyo eh. Joke lang, abay tayo. Nyo, and quote, Tony Senator Estrada, do you Loading. Buffering ah. Yun, habang nagbabuffering. Ano guys, comment kayo sa baba kung ano masasabi nyo sa mga hinayupak na yan. Kung bibigyan ako ng pagkakataon na ano, halimbawa makaharap kayo mga yan. Ewan ko lang guys, di ko alam. Lalo na kung nanay ko yun, ginanyo nila. confirm the statements you made during an interview sa TikTok ba to, ABS? Kayo po yan nagsalita? Opo, Your Honor. Marami kasing katon, Your Honor, ng mga una pa po yan. Kailan po yan na itong interview ito? Hindi ko na po matandaan, Your Honor, kasi may trangkaso ako nung time na yan. Bumangon lang ako kahit nakahiga ako yan. So yung mga tanong dyan, yung pareho pa rin yung sagot nyo na ang dahilan ng pagkabulag ay yung pananakit ng mga kanyang kasamahan sa trabaho. Opo, Your Honor. Sino itong naririnig natin kanina ng John Paul? Ngayon ko lang narinig ito. Sino yung John Paul? Iba itong nandito, John Patrick. Iba pa yung John Paul. Iba, hindi po yun, hindi ko po tao yun. May napunto lang po sa akin na dyan po ang pangalan na gano'n nga daw po yung background niya. Hindi nyo nakaharap yung John Paul. Naipunto lang po sa akin na gano'n nga daw po yung background niya sa pinanggalingan niya na malikot daw ang kamay. Itinausap ko naman po siya. Nakako. Kasi siya po yung katiwala ko dati sa tindahan. Nung pasok niya ng 2019 sa akin, siya na po yung tagahawak ng susi ng tindahan namin. Akala ko tigatinda lang ng gulay. So, Hindi po. Sa gabi po sa kanya ko po iniiwan ang susi po. Hindi po siya nagatinda ng gulay, Your Honor. Yung kanina sabi niyo doon kay sa kalye. Sa kalye, sa may palengke, nung wala pa kayo. Tanggian po, Your Honor, yung ng 2020. Tapos kumbaga katid-hatid lang siya doon ng pagkain sa amin, Your Honor, kasi hindi nga po marunong magkwenta. Tsaka hindi marunong magtinda. Kaya hindi po pinapatinda, Your Honor. At hindi marunong magkwenta, pinagtiwala niyo yung susi. Kumbaga sa gabi. Opo, pag gabi. Nagkaroon siya ng access sa pera. Kasi nawalan ka ng 20,000, sabi mo. So dahil nahawak niya yung susi, so malapit yun sa pinagtataguan mo ng pera, ganun ba? Hindi, Your Honor. Yung po, yun, yung nagtitinda kami sa Tianggian, tapos bukas yung tindahan, pinakuha ko yung bag sa loob ng kwarto namin, doon siya lang napasok ko doon sa piyon, nauwi doon sa Tianggian, dahil malawi pa Oo, talo-talo siya sa mga sinasabi niya. kami sa barangay sa Ispo kami At narinig po tayo rito na binigyan nyo ng gamot. Dahil sa mata. Anong Opo, yung gamot? mga po sila, hindi. Gamot po ang binigay natin. May mga doktor tayo rito ang kaharap. Mga espesyalista po ito sa mata, ophthalmologist. Hindi. Na, Sa sugat lang po, Your Honor, ang nilulot ko ang gamot. Yung sugat ko. Kasi sugat lang po yun ako dito ng Your Honor, isa din ko ito. anong gamot nga po? Ano po, yung agasingan at saka Agwa. betadine. Opo, Betadine. kasi sugat po hindi Isa kataho yun ha, betadine. Hindi po siya mata, Your Honor, sa gilid po ng kanyang mukha kaliwa. So, mawawala yung dugo, magkaklat. Tama ba yun? Dito po, Your Honor, sa gilid lang, hindi naman sa mukha niya, dito po. Dr. Arle Irene Oloroso, ophthalmologist. Yes, So, po, Your Honor. sa gilid na mata, pwedeng betadine. Dito po sa dito lang po banda, Your Honor, hindi naman sa mata, dito po, dito banda lang po. Di pinalabas. Depende po, Your Honor, sa laki ng sugat. Ano? Meron po kasi mga sugat na that needs suturing. Pero yung pinakita nyo last week, may yung trauma na tinamaan yung skull, di ba meron kayo? Apa sa ENT pa, yes. Oo, yung Ang nakita po namin dun, Your Honor, meron po siyang peklat na maliit lang. Hindi ko po masyadong ma-orient, Your Honor, kasi Isipin mo may trauma dun sa may ano, size skull. Ibig sabihin, lamog yun.
Hindi ka magkakatrauma sa skull mo kung hindi malalim mo, matindi yung pagkakahataw o pagpalo sa'yo. Diba? Nakapagmura tuloy ako. Pero maliit lang naman po siya. Pero hindi po siya, parang sa side siya. Nasa side. Ano, commercial na naman. Skip muna natin. May natin panoorin yung commercial. Nasa side po siya. Pero yung skull niya, tinamaan, di ba? Yes po, Your Honor. According to Dr. Kabungkal or ENT, ang diagnosis po niya was, sorry, Your Honor. Bang 10 seconds, may pakita din yung... No, Your Honor, ipabasahin ko lang Okay. po. Hindi, Isipin mo yun. Isipin mo yun, imagine mo yun. I-forward na natin. Doon natin i-forward sa ano. Tapos na yung ano. Huwag natin pahabain tong story nito kasi puro kasinungalingan lang nung suspect. Nung nasak na lang marinig natin. Mabubuisit lang tayo. Gaya ni Jinggoy. Diba? Tama ba? Forward na natin. Alam, bubuisit na rin ako eh. Wala siya eh. Utal-utal siya eh. Halata siya eh. Halata siya. if Senator De La Rosa would support the subsequent motion, amended motion, If I may. the committee would decide accordingly. Senator, Mr. Chair, Senator Estrada first. I will not withdraw my motion. I still insist that she be committed. Yan, Pasay City tama Jail, because yan, Pasay- tama yan. Makumit ka sa Pasay City Jail ay, City Jail is just near the Senate. We can always subpoena her. Tama yan, or call her Jinggoy. attention Tama yan. in case Senate this, Senate committee Jinggoy, is at Senator Pasay Jinggoy. Mr. Chair, That was the pleasure of Senator De La Rosa. before you rule the motion of Senator Jinggoy Estrada, I move for a 1-minute suspension, Mr. Chair, para mag-usap ang tatlo. Session is suspended for 1 minute. Senator Estrada, there is a pending motion with a modification, not duly seconded. May we know the pleasure of Senator Estrada whether he is amenable to sticking to the original motion or to the modified motion. Senator Estrada, you have the floor. Thank you, Mr. Chair. Upon consultation with my colleagues, the Chairman, Senator Tolentino, and Senator Bato de la Rosa, I withdraw my second motion to commit her to Pasay City Jail and instead commit her here in the Senate jail. Thank you, Mr. Chair. The said motion was duly seconded by Senator De La So, ayun na nga guys, narinig nyo na, kalaboso yung kumag. Wala siyang lusot. Halatang-halata naman kasi. Halatang-halata eh. The way na magbigay siya ng ano niya, ng uutal-utal siya. The way na magbigay siya ng statement niya. Kumuha pa ng witness. Kumuha pa ng bagong witness. Walang hiya talaga. Tama lang yun. Tama lang sa kanya yun. Sana nga magtuloy-tuloy na to hanggang sa makatulan siya ng ano, ng guilty. Awawang matanda. Yun. Sana may natutunan kayo at sana may nakuha kayong impormasyon regarding sa kaso na to. Kalaboso ka, Franz Ruiz. Natulan siya ni Jinggoy na yun, makalaboso. Pero hindi pa rin siya entitled na ano, convicted. Tuloy pa ng trial pero at least kulong siya, di ba? Yun ang mahalaga doon. Yun. Shoutout nga ulit kay Pinas News Insider kung gusto niyo mga updated sa mga ganyang usapan about dito sa kaso ni Franz Ruiz tsaka nung kasambahay na nabugbog. Ito, subscribe kayo kay Pinas News Insider at syempre subscribe din kayo sa akin kay Kalbong Bordado, Dos Terribles Dorobos Sundal niya sing 821 Production. Yun, salamat guys, bye bye.